Hello guys, may tanggap ako ditong washing machine. Ito ay twin tub. Pero napakasayang naman guys kasi yung dryer niya ay giba-giba na guys. Tingnan niyo naman, butas-butas na yung ilalim guys. Namali siguro ng karga ng damit yan kaya nagkaganyan. Ito yung kanyang makina guys. Mukhang sariwang sariwa pa naman. Tinanggal ko na nga yung pulley niyan guys para makita natin. At ito naman yung kanyang gear case. Halos bago pa rin guys. Dinala dito yan guys ay wala na talagang makina yan at accessory sa ilalim. Pero sira na rin yung makina ng washing. Testerin natin guys. Yan, tingnan natin guys kung ano. Yung blue niyan ay common, tapos yung dalawang yellow wire ay konekta sa timer at sa capacitor guys. Nakita nga natin na open yung isang connection ng wire dyan guys. After nga natin mabaklas yan ay napansin natin yung stator na guys ay may mga putol na linya na dito sa kabila. At ganun din sa kabila guys ay may mga putol na rin na linya. Kaya siguro nag-open yung kanyang connection sa wiring guys. Yan siya, medyo makalawang na yung linya na yan guys. Tapos nga ay ito na ang ipapalit natin. Pero yung dating housing pa rin ang gagamitin natin kasi makalawang na itong pamalit niya guys. Pero pipinturahan natin yan guys para maging bago naman ng konti. Bumili na nga rin pala ako ng maraming tornilyo kasi naka-wholesale yan. Pangkabit sa mga washing machine at dryer. Kung bibiling kasi natin yan sa mga auto supply o hardware ay napakamahal talaga guys. 12 pesos yung maigsi at 14 pesos naman yung mahaba guys. Samantalang ito ay yung mahigsi ay 3 pesos lang at yung mahaba naman ay 350. Tapos nga ay wiring muna natin sandali yung makina para matesting natin kung umaandar na ba talaga siya guys. Yan, saksak na natin guys. Tapos paandarin muna natin guys. Yan, nagwawala-wala pa yung makina ng konti guys. Ang lakas ng makina na nakabit natin. Tapos ay ikabit na natin sa kaha guys. Yung pulley ay hindi ko talaga inigpitan muna yan kasi isentro pa natin yan doon sa gear case. Ilak na rin natin ng mabuti dyan sa ilalim. Tapos ay isentro naman natin yung kaha guys. Patayo talaga ang diskarte ko dyan guys para madali natin maisisentro yung pinakakaha niya. At madaling may align guys. Tapos ay wiring na natin isa-isa guys. Yung color brown ay galing sa live ng timer. Tapos yung color blue naman ay galing sa live ng motor yan guys. Tapos yung dalawang dilaw naman ay nakakonect yan sa capacitor at sa timer. Okay lang naman magkapalit yan guys kasi wala naman yan polarity at parehas naman yan connection sa capacitor. Kailangan lang ay kabisado mong wiring yan para di ka magkamali. I-ayos lang natin mabuti yung wiring dyan sa ilalim para makapag-testing na tayo. Okay guys, nakatapos na naman tayo ng isang trabaho. Maraming salamat sa panonood at suporta. Thank you. See you soon.